Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ama ba'd, mga kapatid, nakikita nyo yung ating presentation na nandyan na. Opo, Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opo. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kapatid. Wala kong naririnig na boses. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah. Inshallah, itong aralin natin ito ay maiksi lamang ito. Inshallah, matatapos tayo natin ng maaga. Teka, saan ba ang full screen dito? Ayun, okay. Okay, alhamdulillah. Ang mga kanais-nais at kasuklam-suklam sa pag-aayuno, ang mga makruhat. Okay. Kung mapansin nyo sa title pa lang, dalawa lamang na masala ang matatalakay natin sa araling ito. Ang una dyan, ang mga kanais-nais sa pag-aayuno, mga mustahabbat, at ang pangalawa, yung mga hindi kanais-nais o ang kasuklam-suklam sa pag-aayuno, mas mainam na iwasan. Ang unang paksa, yan ang ating tatalakayin. Ano yung mga mustahabbat? Ang una dyan ay inyong nakikita. Teka, si Ruel nandyan. Oh, Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wa rahmatullah. Okay, ano ang number one dyan, bro? Ang sahur. Okay, inshallah. Okay. Kung mapapansin niyo ha, pinagdiinan ko lamang ang sahur na yan kasi mayroong nag-aakala na kapag sahur, hindi na siya magpapasting. Tinakala obligatory ang sahur. Ang inyong nakita, hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fi suhri barakah. Magsahur kayo sapagkat mayroong biyaya sa sahur. Ibig sabihin, kanais-nais siya, pero kung hindi ka nakapagsahur, okay lang siya. Pero sa hadith na yan, inutos ng propetang mag-sahur. Okay, ang ikalawa, ang pagpapahuli ng sahur. Ang itinutukoy na pagpapahuli, yung huling mga sandali bago ang sala ng Fajar. Ibig sabihin, bago mag-adhan, kung mayroon kayong masjid na naririnig ang adhan. Kung wala, bago pumasok ang time ng imsak. Mga ilang sandali bago ang imsak. Ang okay, sa paraw na kuwan, mahalagang punto, no? Mas mainam kung magsahur, yung natural, katamtaman lang na pagkain. Ang iba, lalong-lalo sa mga bansang mga Muslim, kapag unang araw ng Ramadan, aasahan mo, maraming nahuhospital. Bakit? Sa sobrang kabusugan, kumain ng maraming pagkain sa sahur kasi ang iniisip, hihina siya kung siya ay gutom. Kaya ang turo ng propeta, kahit isang lagok lang daw ng tubig. Na kung saan, pinahintulot naman na magsahur hating gabi hanggang sa bago pumasok ang sala o ang oras ng Fajar. Ang hadith na inyo nakita na yan yung pangalawa sa pagpapahuli ng sahur. Tasahar na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila as-salah qultu kam kana qadru ma bainahuma qal 50 ayat. Nagsahur kami kasama ng sugo ni Allah, pagkatapos ay nagdasal. Sinabi ko, gaano katagal ang agwat sa pagitan ng sahur at dasal? Sinabi niya, mga 50 ayat.
Kung magre-recite ka kunyari ng mga 50 na aya, kahit ganun lang ang agwat. Time na ng pagdarasal. Ang pangatlo, agarang pag-iftar. At ang sinabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, kasi ang agarang pag-iftar na ito, kabilang siya sa mga mustahabbat, mga kanais-nais. Siyempre kapag natiyak, halimbawa, nakikita mo pa yung araw, nagmadali kay sira ang iyong pag-ayon hanggat hindi pa lumubog ang araw. Basta't natiyak natin, nalubog na ang araw, yan ang tinutukoy ng propeta, la yazalu nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Ang mga tao ay manatiling nasa kabutihan habang agaran silang nag-aayuno. Bakit nasa kabutihan? Kasi nanatili sila sa pagsunod sa aya. Kumaalan nyo yung aya na ating pinagbatayan na pinaliliwanag ng mga Shia ayon sa sarili ng pagkakaunawa batay sa kanilang kultura ng tinutukoy na gabi kapag madilim na. Samantalang sa lingwaheng Arabic, ang tinutukoy na gabi hanggang abot kapag dumating na ang gabi, inutos sa ating mag-iftar na, yun ang aya. Kaya binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nananatili sa kabutihan. Ibig sabihin na ang mga Muslim ay nananatili sa pagsunod. Hindi pa sila nalilihis. Kagaya sa mga Shia na nalilihis na ng landas at maraming mga Muslim bumabatay sa dalil ayon sa kanyang sariling pagkakaunawa. Marami ko ng ulit na naranasan na hatulang, kafir ka, may dalil na nga, hindi ka pa naniniwala. Binababoy nyo ang binababoy nyo ang Quran. Ayon sa sarili ninyong pagkakaunawa ay malinaw ang dalil. Hindi linaunawaan na ang sarili niyang yung pagkakaunawa niya, yun ang walang dalil. Yun ang masaklap sa panahon natin sa ngayon. Okay, dapo tayo sa ikaapat, ang pag-iftar ng mga sariwang datilis. Dates. Ang dates, kung wala yung sariwa, yung tinatawag na rutab. Kung wala yung tuyo na lamang na dates, at ang sunna daw yung bilang na gansal. At kung wala, ay kahit isang lagok ng tubig na lang kung wala kang makain. Ayon sa hadith na inulat ni Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla ay yusalli, fa in lam takun rutabat fa ala tamarat, fa in lam takun hasan aw hasawat min alma. Ang sugo ni Allah ay nag-iftar ng mga rutab. Ang rutab yung sariwang dates bago magdasal. Kung walang sariwang rutab, ay ito yung datilis, at kung wala ay lalagok siya ng ilang lagok ng tubig. Yun na ang kanyang iftar, tubig. Ngayon, kung sakali na wala ka nang makakuha, kahit tubig ay wala, nagkataon. May mga pagkakataon kuminsan na ganyan. Nasa alanganin kang lugar, lalo na nagbibinasalanan kang lugar, wala kang dala ni kahit ano. Okay? Basta't lumubog ang araw, automatic yan. Pumapasok na sa isip mo ang niya. Bakit? Kasi kinakailangan mo nang kumain. Kaya sapat na yun, ang niya na pumasok sa isip mo, na ikaw ay mag-i-iftar na. Okay, dito tayo sa ikalima. Panalangin sa oras ng iftar. At habang nag-aayuno ka pa, habang hindi pa nag-i-iftar. Ito ay ayon sa salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talata la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftir wal imamul adil wal madlum. May tatlo na hindi tinatanggihan ang panalangin nila. Ang nag-aayuno hanggang sa kumain siya.
ang pinunong makatarungan at ang naaapi. Okay? Isa yan sa tatlo ang nag-aayuno bago pa mag-iftar. Kaya samantalahin ang pagdudua. Ang imam na tinutukoy, yung pinuno, ang tinutukoy palagi yan, basta't imam, tumutukoy siya sa khalifa. Okay, lilipat tayo sa ka-anim. Pagpaparami ng mga sadaka, samantalahin ang pagsasadaka habang fasting sa buwan ng Ramadan, pagbabasa ng Quran, pagpapakain ng mga nag-aayuno, at lahat ng mga mabubuting gawa. Anumang mga kabutihan ang magagawa natin, samantalahin natin ang buwan ng Ramadan. Okay. Ang hadith, medyo mahaba. Dito tayo sasalin. Ang propeta, ang pinaka mapagbigay sa lahat ng mga tao at mas mapagbigay siya sa Ramadan nang nakatagpo niya si Jibril. Kinatatagpo siya ni Jibril sa bawat gabi ng Ramadan upang turuan ng Quran. Kaya talagang ang sugo ni Allah ay pinakamapagbigay sa mga kabutihan kaysa sa pinaka mabilis na hangin. Inihalin tulad pa doon sa Arehol Mursala, pinakamabilis na hangin, ganun ang propeta. Hindi ipinapagpaliban ng anumang kabutihan o kaya ang pagsasadaka. Kasi karaniwan daw kasi, may kasabihan nga yung mga Arab, ang pinaka malakas daw na sundalo ng demonyo ay ang taswif. Ang ibig sabihin ng taswif, yung sa ating salita, saka na, mamaya na, bukas na, mag-aaral ako ng Islam, pag-uwi ko na lang ng Pilipinas. Mag-aaral ako, pag-aaralan ko ang Quran sa ganitong buwan. Yung ganon, basta pinaplano, ang style ng demonyan hanggang kalimutan mo. Kaya, wag daw natin, wag nating antalain ang anumang kabutihang nakapasok sa ating mga isipan. Yung naalala natin. Isagawa kaagad. Okay, lilipat tayo sa 7. Pang-7, pagsisipag sa pagdarasal. Okay. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr ay al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlah. Kapag pumasok ang huling 10 gabi ng Ramadan, hinihigpitan ng sugo ni Allah ang sinturon niya. Ang tinutukoy ng sinturon, sinasabi ko dito, hindi naman talaga sinturon. Yung tapis, parang tapis, siguro sa atin parang malong. Nagdadasal sa gabi ang propeta at ginigising niya ang pamilya niya. Ginigising niya para samantalahin ang pagsasala. At ang hadith na susunod, ito'y pangkalahatang salita ng propeta patungkol sa pag-aayuno at qiyam, pagdarasal. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ang sinumang nagdasal sa gabi ng Ramadan, ang tinutukoy niya tarawih, pati yung mga pagtatahajjud natin, okay, nang may pananampalataya at pag-asam ng gantimpala, ay papatawarin sa kanya ang mga nauna niyang kasalanan. Okay, ang ikawalo, ito ay salita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Isang umrah sa Ramadan ay katumbas ng isang hajj. Ang gantimpala, yung tinutukoy. Pero hindi nangahulugan
Mag-umrah na lang ako sa Hajj para hindi ko mag-umrah na lang ako sa buwan ng Ramadan para hindi ako mahirapan sa pag-hajj. Hindi na ako mag-hajj. Katumbas naman pala yun ng Hajj. Hindi yon. Obligatory pa rin sa iyo ang pag-hajj kung mayroon kang kakayanang financial at physical, kakayanan sa katawan. Ikasiyam, ang pagsasabi ng ako ay nag-aayuno sa sinumang nang aaway sa iyo. Okay? إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. Ang sino man sa inyo na nag-aayuno ay huwag makipagtalik, huwag makipag-away, at kung may magmura o makipag-away sa kanya, ay sasabihin niya, ako ay nag-aayuno. Okay, yan lang ang kuwan. Mga dalako na tayo sa ikalawa. Pagkatapos ng kanais-nais, ang ikalawa naman ito, hindi kanais-nais o kasuklam-suklam sa pag-aayuno. Na kung saan kasuklam-suklam para sa mga nag-aayuno, mga kapatid, ang ilang mga bagay na maaaring kung bakit tinuturing itong kasuklam-suklam ay maging sanhi ng ito'y dahilan ng pagkasira ng pag-aayuno o kaya makakabawas sa gantimpala. Yan ang una. Ang number 1 dyan, ang paglubos-lubos. Hindi ko malaman ang tamang salin ng hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ba ang paglubos-lubos sa pagmumog at pagsinghot at pagsinga? Maring din nyo naunawaan. Bali fil istinshaq illa an takuna saima. Lubusin ninyo ang pagsinghot at pagsinga ng tubig. Ang tinutukoy natin na paglubos-lubos dyan, mga kapatid, wala naman akong nakikitang salita na katumbas sa salita natin. Ang tinutukoy dyan, na kung tayo'y magmumog at sa kayong magsinghot ng tubig sa ating pagbuhudo. Magsinghot ng tubig at saka ito isinga. Yung halos pinapapasok mo sa lalamunan ang pagmumumog, gayon din ang pagsisinghot. Yun ang tinuro ng Propeta kapag ka hindi nag-ayuno. Pero kung fasting ka, huwag mong gawin iyon. Bakit? Kasi maaaring may kapatak ng tubig ay papasok sa lalamunan mo. At yun ay makasisira ng iyong pag-aayuno. Ikalawa, ang paghalik ng sinumang malakas ang pagnanasa. Hindi naman pareho. Hindi naman kasi pareho ang pagnanasang sexual ng bawat tao. Ito lamang ay para sa yung mga hindi nakasisigurado sa kanyang sarili. Kaya ito ay kasuklam-suklam sa nag-aayuno na hahalikan halimbawa ang asawa niya. Sapagkat ito ay maging sanhi ng pagnanasa. At alam naman natin, nagsisimula ang pagnanasang sexual, doon yung nagsisimula. Pakipaghalikan, pagyayakapan. Kapag ka pumasok na ang pagnanasa, ito ay maging sanhi ng pagkasira ng pag-aayuno. Siyempre sa pamagitan, kapag tuluyang lumabas ang punlay o maaaring patungo yun doon sa pagkikipagtalik na hindi na nakalimutan na ng dalawang nagyayakapan o kaya naghahalikan. Kaya doon naman sa nakatitiyak sa sarili niya na hindi masira ang pag-aayuno niya, ito ay walang anuman, hindi pinagbabawal ang pagkipaghalikan. Bakit? Kasi ang Propeta daw, sallallahu alaihi wasallam,
ay hinahalikan niya yung kanyang asawa habang ang propeta ay nag-aayuno. Okay? At ito ay narration ito ni Aisha, itong nakikita ninyong hadith. Sabi niya, wa kana amlakakum liirbi, siya ay mas higit na nakakukontrol sa pagnanasa niya. Yun ay dinescribe ni Aisha radiyallahu anha ang katangian ng propeta. Kaya kailangan din palang iwasan ang anumang, hindi lamang dito sa pakipaghalikan, pakipagyakapan, yung anumang nakakapukaw ng pagnanasa. Halimbawa, yung malakas ang pagnanasa. Halimbawa, palagi siyang tumitingin sa asawa niya. Lalong-lalo kung nakikita ang aura, ay mapupunta yun doon sa pagnanasang sexual. At pag-isip, maaaring papasok sa isip ng pakipagtalik. Dahil ito ay dahilan ng maaaring masisira ang iyong pag-aayuno. Okay, lilipat tayo sa pangatlo. Paglunok ng plema. Pansin nyo ha, plema ha, hindi laway. Hindi laway. Iba ang plema, iba ang laway. Ang tao to normal na mayroong tuloy-tuloy ang kanyang laway. Binabagit ko ito kasi yung akala ng marami kapag ka-fasting, dapat dura ka ng dura, wag mong lunukin ang iyong laway kasi nagkakasira. Samantalang ang plema, ito ay kabilang sa kasuklam-suklam. Tingnan nyo, sapagkat ito'y papasok sa lalamunan at ito'y dumi at nakapipinsala sa sinumang gumagawa nito. Ito'y salita ito ng mga scholar. Yan ang pangatlo. Ang pang-apat, pagtikim ng pagkain na hindi kinakailangan. Ngunit kung siya ay isang kusinero, yung kusinero naman, na kailangang tikman ang alat o anumang katulad nito ay walang anuman sa kanyang pagluluto. Subalit, kalakip ang pag-iingat na makapasok ito sa lalamunan niya. Tikim lang pero wag mong lunukin. Pwede mo rin matitikman yun, masahan kung tama ba ang lasa kung ikaw ay nagluluto. May ilang mga paalala lamang, mga ginigiliw kong mga kapatid sa Islam, Kasi mahaba pa naman ang ating oras. At siya nga po pala mga kapatid, pagkatapos ng ating fiqh, direkta kayong pumasok sa link ng Aqidah. Inshallah. Samantalin ko pa muna ang oras natin at mahaba pa. Ito ay mga ilang paalala lamang nakaugnay sa pag-aayono, mga ginigiliw ko mga kapatid. At umaasa akong kapupulatan natin ito ng aral. Sigurado hindi lingid sa karamihan sa ating mga Muslim kung bakit ibinukuntangi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili ang pagbibigay ng gantimpala sa pag-aayuno. Kung maalala niyo yung hadith na ang pag-aayuno, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay akin at ako ang magagantimpala. Yun ang hadith. Bakit? Siya nga pala yung punto, bakit sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang pag-aayuno ay akin at ako ang magagantimpala? Imagine nyo mga kapatid, lahat ng uri ng mga ibadat, sa pagsasala kunyari, sa pagsasala, kung magwudu ka pa lang, maaaring makita ka ng tao. Kung maglakad ka patungo sa masjid, maaaring nakikita ka ng tao. Kung magyukod ka, magpatira pa ka, sa pagsasagawa mo na ng sala, maaaring nakikita ka ng tao. Kung mag-hajj ka rin, sa paglalakbay pa lang, maaaring plano mo pa lang na mag-hajj, maaaring nababalitaan na ng mga kabarangay mo. Si Sulaiman, mag-hajj ito palang itong hajj. Tapos sa pagpunta na sa Makkah, sigurado yan, mayroon kang mga makakasama
nakikita ka sa lahat ng mga ritual na iyong gagawin. Kunyari, ang zaka naman na atin ang napag-aralan, ikaw na nagbibigay, sigurado mayroon ding tumatanggap. Ibig sabihin, halos lahat ng mga ibadat, nakikita tayo ng kapwa natin. Samantalang ang pag-aayuno, ito yung bukod tanging ibada na sa kwan lamang, gutom lamang, at walang nakakaalam kung ikaw ay ayuno. Maliban kung sinabi mo, ako ay ayuno. Kaya, sinasanay tayo sa pamagitan ng pag-aayuno na si Allah lamang subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam. Bagaman, alam natin, hindi alam ng ating kapwa na tayo ay nag-aayuno, mga kapatid, kahit sa pagmumumog, sa ating pag-wudo natin na natalakay kanina. Ingat tayo, baka mayroong kapatak ng tubig ay pumasok sa ating lalamunan. Samantalang kunyari, ang isang munafik na nag-aayuno ng palabas lang, pakunyari lang, maaaring sasabay sa pagsasahor, sasabay din sa pag-iiftar, pero pwede siyang pumasok sa kanyang kwarto at kumain mag-isa nang wala nakakaalam. Hindi naman maalaman kasi maaaring magkunyari na siya ay mahina kasi gutom. Yun pala ay busog na busog. Sa mga salita, ang pag-aayuno, ikaw lang sa iyong sarili ang nakakaalam at pangalawa si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alam natin na ang pagbibigay ng gantimpala sa pag-aayuno ay binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith qudsi na bukod tanging siya lamang daw ang magbibigay ng gantimpala, na kung saan ito mga kapatid ay nagpapahiwatig ng hindi maarok ng ating isipan na napakalaking gantimpala ng pag-aayuno na magmumula kay Allah. Kaya wag po natin kalimutan na ang bunga ng pag-aayuno ay ang pagkakamit ng... daan ko nga sa katanungan. Yung aya sa Quran, ya alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ano daw ang pinakalayunin? Bakit tayo ay nag-aayuno? Ano ang pangunahing layunin? Para makamit natin ang tinatawag na, sino makapagsagot? Isang word lang. Isang word lang ang sagot. Para makasigurado ako na nandyan pa kayo, nakikinig kayo. Kasi feeling ko parang ako lang nagsasalita dito na wala nakikinig eh. Nandito po kami nakikinig. Oh, wala bang sumagot? Isang word lang. Habag. Yung katagang la'allakum tattaqun, ang layunin ay para makamit natin ang takwa. Okay? Ngayon, ang nangkilang gantimpalang ito mga kapatid ng pag-aayuno ay mababawasan o kaya'y mawawala ng tuluyan dahil sa mga mali sa pag-aayuno o kaya'y bid'a na gawain iniuugnay natin sa pag-aayuno dahil sa nakagisnan nating kultura sa Pilipinas. Kaya, kung nais nating hindi mawala o mabawasan ang dakilang gantimpala na ito, siguraduhin din natin na iwasan ang mga mali at lalong-lalo ang mga bid'a sa pag-aayuno upang hindi mawalan ng kabuluhan ang pag-aayuno natin at hindi tayo mapabilang sa sinabi ng propeta na mga nag-aayuno, itong hadith ng propeta, pero gutom at ohaw lamang ang napala at nagsasala ng tarawih, maaaring napagod, maaaring hindi napapagod yung mga nagsasala ng tarawih. Ngayon, dahil sa masyado kang relihiyoso, maaaring pagod na lang ang nakamit mo sa pagtatarawih. Gutom na lang ang nakamit mo sa pag-aayuno. Kaya mga kapatid, gusto kong banggitin muli kasi mayroon pa naman tayong time ang ilang bid'a sa buwan ng Ramadan na kung saan ito'y nakasanayan ng ilang mga kapatid natin sa Pilipinas. Mahalagang malaman natin ito bilang mga lalo-lalo sa mga bagong Muslim upang hindi natin gayahin na sa pag-aakala na ito ay bahagi ng Islam. Halimbawa, narinig ko sa mga kapatid natin sa lugar ng Tawi-Tawi. Basta sa lugar na yan, Tawi-Tawi, Basilan, Hulo,
na may mga ilan na sila pinagdidiwang nila ang kagaya sa araw ng mga patay bago sasapit ang buwan yan ng Ramadan. Bago ang buwan ng Ramadan. Na kung saan ang kaugulang ito ay iniuugnay ng ilang mga kapatid natin, konektado ito sa Ramadan, na kung saan ang selebrasyon nito ay halos magkapariho sa pagdiriwang ng mga Kristiyano sa kanilang araw ng mga patay. Naghanda ng mga pagkain, alay sa libingan ng mga mag-anak na nakalibing, lilinisan ang puntod, magdudua doon sa libingan, maaaring magdadala pa ng mga espesyal na magdudua na nakakamemorya ng mga dua na mga mga tinuturing na mga maalam doon sa bid'ah. At pag uwi din ng bahay ay mayroon ding kainan din. Ito ay parang halos magkapareho talaga sa pagdiriwang din ng mga Kristiyano. Ito ay kabilang sa mga bid'ah. Ikalawa mga kapatid na nakasanayan, yung paliligo sa dagat bago ang buwan ng Ramadan. Maaring ito ay kaugalian lang noon hanggang sa ang sunod na henerasyon ay tinuring na nila na bahagi na ng pag-ayuno. Sa mga tausok naman, tinatawag itong tulak bala, na nangahulugan ng pagtulak sa bala. Ang bala, ang ibig sabihin ng bala sa ating lingwahe, ito ay sakuna, problema o pagsubok. Mayroon din itong ginagawang espesyal na dua doon sa dagat. Ang paraan daw yata ng ginagawa nito ay gumagawa ng balsa. Doon sa balsa ay may mga pagkain, tapos mayroong imam na magdudua at ipapaanod. Hayaan yun yung balsa. Di ko alam ang detalye sa tinatawag na tulak bala na ito. Isa pang halimbawa yan ng mga bid'a bago sasapit ang Ramadan. Sa isang bagong Muslim, baka isipin na ito ay bahagi ng Ramadan. Ikatatlo, ito ay karaniwan halos sa lahat ng mga tribo. Yung espesyal na paliligo para sa pagdating ng buwan ng Ramadan. At marami dito mga ustad ang kanilang justify. Sige lang, tinuturo pa rin. Sige, tuloy ang gawain kasi ang paliligo naman ay okay lang. Pero ang problema doon yung niya mo. Ang niya mo na espesyal na paliligo kasi bukas ay Ramadan na. Halos karamihan ng mga tribo ng mga Muslim sa ating bansa, ito ay kaugalian sa paniniwala na kailangan ang paligo isang araw bago ang Ramadan. Halimbawa, kung bukas na magsisimula ang Ramadan, kailangan na ngayong araw ay maligo. Ang mga tatlong nabanggit na ito, mga kapatid, itong tatlong nabanggit na ito ay bid'ah. Ibig sabihin, kung bid'ah, ang tanong, mayroong bang batayan sa Quran at Sunnah? Sagutin nga ninyo. Wala po. Okay, wala. Basta't walang batayan ay bid'ah. Kagaya sa sinabi ko sa inyo noon, na ang mga gumagawa ng bid'ah, ang kanilang katwiran. O sige nga, may batayan ba sa Quran at Sunnah na ito ay bid'ah? Yan naman lang sabihin. May batayan ba sa Quran at Sunnah na ito ay bid'ah? Dahil sa walang batayan sa Quran at Sunnah na halimbawa, ang tatlong nabanggit na ito, ang tulak bala, ang special na paliligo sa buwan ng Ramadan, okay, ang paliligo sa dagat, dahil walang batayan sa Quran at Sunnah, kung ganun, hindi bid'ah. Pwede natin itong gawin. Yan ang kanilang mga katwiran. At maghahamon yan sila. Hinahamon ko yung mga nagsasabing ito ay bid'ah. Sige nga, hanahanap kayo ng dalil na ito ay bid'ah. Natural, wala ka makitang dalil na bid'ah. Ang mga ito ay dating kaugalian na ng mga ninuno natin na tinuring naman ng sumunod na mga henerasyon na bahagi na ng katuruan ng Islam na dapat gawin. Na maaaring noong unang panahon siguro, hindi naman talaga ito iniugnay na sa katuruan ng Islam. Kaya tandaan po natin mga kapatid, na anumang uri ng ibadat, anumang uri ng mga paniniwala o konektado sa aqida, ang walang dalil ay magiging bid'ah. Na kadalasan, ang mga bid'ah na ito, patungo, kung hindi man shirk ang mga bid'ah, patungo yun doon
na kung saan ito ang alam na natin, ito ang pinakamalanging kasalanan. Ang bid'a din po ay maaaring mas malaki pang kasalanan kaysa sa shirk kung minsan. Mas malaki pa kaysa sa shirk. Bakit? Sapagkat ikaw mismo, kapag ikaw mismo mga kapatid ang nagpasimuno nito. Bakit? Kung ikaw ang nagpasimuno, nangangahulugan yon na inagawan mo ng karapatan si Allah subhanahu wa ta'ala. At doon sa level 1, kung maalala ninyo, maraming mga bid'a na maaaring, kung karamihan siguro sa inyo ngayon dito ay mga balik Islam, maraming mga bid'a sa paniniwala na nanggaling sa mga balik Islam na kung saan dahil sa paggamit ng Bible, marami ng mga bid'ang na ipapasok tuloy sa paniniwala sa Islam. At natalakay na natin na ito rin ang kasalanang ito, itong kasalanang bid'a na ayon sa mga sinaunang mga pantas ng Islam, ito yung lubos-lubusan daw ito na kinalulugdan ng syaitan, na kung saan panatag ang syaitan sa isang Muslim na gumagawa nito na hindi na makakawala sa pagiging alipin niya. Kung ikumpara daw sa isang Muslim na gumagawa ng kahit gaano kalaking krimen, halimbawa, pagpatay, pagnanakaw, pagkikiapid, basta mga krimeng nagagawa natin sa kapwa-tao, sa mga krimeng ito, hindi daw napapanatag ang syaitan dahil may pag-asa pa rin tatalikuran siya ng kanyang kampo na ito na gumagawa ng mga krimen, kampo ng syaitan. At manunumbalik ito kay Allah sa pagsisisi, magtatawba siya. Sagot nga mga kapatid, tingnan natin. Ano ba ninyo ang dahilan kung bakit? Kung bakit panatag ang demonyo kapag naihulog niya ang isang Muslim sa bid'a at hindi siya panatag kahit ang isang Muslim ay matinding mga krimen at kasalanan, mga bisyo ang nagagawa. Bakit? Mayroon bang makasagot? Kahit napaka-excel pangungusap lang? Ustads. Okay. Ruel. Nagawa ng bida, tama yung kanilang ginagawa. Ayun. Kaya hindi na magbago. Ayun. Masya Allah. Ito ay nabanggit na natin doon sa level 1 na kung saan, kagaya sa sinabi ni Bro Ruel, na ang gumagawa ng bida, akala nila, tinuturing nila, pinaniniwalaan nila na tama ang kanilang ginagawa. Bagkos, mayroong reward ang kanilang ginagawa. Kaya paano magsisisi isang tao sa isang gawaing tinuturing naman niyang tama bagkos mayroong reward? Bagkos maghahangad pa siya, nagagawa pa ng marami, dagdagan pa niya. Kasi para magdagdag ng reward. Samantalang isang Muslim na pasaway, lahat ng bisyo, lasinggero, sugarol, o ano pa mga krimen ang kanyang ginagawa, hindi panatag ang demonyo. Kasi alam ng demonyo na ang Muslim na ito, nakakaalam na ang kanyang ginagawa ay masama. At dahil sa masama, may pag-asa na siya ay tauba. May ilang mga ilang mga mali na atin ang nabanggit ito sa level 1 pa lang. Napakatandaan din natin kasi may oras pa naman tayo. 39 minutes bago kayo lumipat sa link ng Aqida. Halimbawa, yung mga mali sa ating pag-ayuno, hindi lamang ito basta't halimbawa, yung niya, alam na natin na ang niya hindi binabanggit. May mga kapatid tayo dahil sa nakagisna ng Islam bilang relihiyon, nakagisna na rin nila na tuwing Ramadan ay dapat na, alam na natin na dapat na mag-ayuno kasi Ramadan na. Ready na yan sila. Dahil dito may mga nag-ayuno sa buwan ng Ramadan bilang kaugalian na lamang, nakasanayan na kasi, naging kaugalian na lamang ng walang tamang niya, walang tamang hangarin bilang pagsunod at pagsama kay Allah sa pamagitan ng fasting. At napag-alaman na natin mga kapatid na ang niya ay napakahalaga. Paulit-ulit nating na sipi ang hadith ng propeta patungkol dito sa niya na ito. Kasi alam na natin na nakasalalay sa niya ang pagtanggap ni Allah ng mga ibadat natin. At tungkol naman sa mga kapatid na mayroong niya,
ang akala ay mayroong natatanging niya na binibigkas sa Ramadan. Inuulit ko lang ito. Halimbawa ng niya daw na dapat bigkasin, siguro may mga nakamemorya pa dyan sa inyo yung mga niya na itinuturo. Madalas pati sa mga masjid, kapag sasapit na ang buwan ng Ramadan, mayroon nang nakapaskil sa masjid na time ng imsak at saka iftar. Tapos doon sa baba, may nakalagay na niya. Nakalagay na niya para mamemorya ng mga tao, ng mga Muslim na hindi pa nakamemorya ng niya. Halimbawa nakalagay sa baba, nawaitu sawma gadin hadhihi sana lillahi ta'ala. Nakalagay yan doon sa baba ng schedule ng imsak at saka iftar na nakapaskil sa mga masjid. Madalas yan. Hanggang ngayon, kahit maglibot tayo sa mga masjid, kapag buwan ng Ramadan, mayroong schedule yan. At sa baba, nakalagay talaga, nawaitu sawma gadin hadhihi sana lillahi ta'ala. Kaya mga kapatid, wala pong niya na espesyal sa pag-aayuno sa Ramadan. Ang niya po, kagaya sa atin ng napag-alaman, gawain ng puso at hindi ito binibigkas ng bibig. Hindi binibigkas ng bibig. Ang tama pong niya ay ang hangarin o plano mong mag-ayuno bilang pagsunod at pagsamba kay Allah. Parating pa lang ang Ramadan, inihanda mo na ang iyong sarili na magpapasting sa buwan ng Ramadan, yun ang tunay na niya. Gayon din naman, isa pa, walang espesyal na niya kapag mag-iftar. Mag-iftar sa lubog na kapag paglubog ng araw. Nirekomenda naman ng probeta na bago mag-iftar ay manalangin tayo, magdua tayo sa sarili nating lingwahe. At wala ring mga espesyal na dua na dapat memoryado iyon ang iyong recite. Sa sarili mong lingwahe, sa sarili mong kung anong mga kahilingan mo. Kasi natatalakay na natin sa mga mustahabbat, yung mga kanais-nais na tinutugon ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kahilingan ng isang nag-ayuno, lalong-lalo sa hapon bago simulan ang iftar, samantalahin ang pag-ayuno. Isa pa, wala ring special na dua sa panalangin para sa iftar. Dahil po sa mga bidaan na ito, binibigkas sa niya ng iftar, may maling akala din ng iba na kapag binigkas ang niya na ito, halimbawa, karaniwang minimoryang niya sa pag-iftar, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, pangkaraniwan ito, nakalagay, tinuturo talaga ito. Sinasabi ng iba, wag mong i-reset yan. Wag mo munang i-reset yan hanggat hindi pa lumulubog ang araw. Kasi ang akala na kapag binigkas mo ito, na hindi pa lumubog ang araw, sira na ang iyong pag-aayuno. Ang tama po sa niya na ito mga kapatid na natalakay na natin, halimbawa, yung ginawa nating halimbawa, plano mong sirain ang iyong pag-aayuno, plano mong kakain, kasi mayroon kang naitaba kung maalala nyo, no? Kasi mayroon kang naitabing pagkain. Kunyari, pagdating mo ng bahay, ang naitabi mong pagkain pala ay kinain na ng pusa. Wala ka nang nadatnan, wala ka nang makain. Hindi ka naman nakakain, pero may plano ka na kakain. Yun ang tunay na niya. Bagaman hindi ka nakakain, sabi mo, ituloy ko na lang. Malapit lang naman ang paglubog ng araw, ituloy ko na lang. Pero ang totoo, kahit itutuloy mo ang iyong fasting kasi wala kang nakitang pagkain, wala kang nakain, sira ang iyong pag-ayuno. Yun ang tinutukoy ng niya na nakasisira sa pag-ayuno, hindi yung pagbigkas ng namemorya nating mga niya. At mayroon pang mga, di ba, karaniwan sa atin kapag buwan ng Ramadan, napakaraming mga kabutihang nagagawa. Maraming mga sadaka ang ginagawa. Pero mas mainam daw kasi kapag piniraktas mo sa buwan ng Ramadan ang anumang mga kabutihan, ito yung mga paalala mga kapatid, mas mainam na sikapin mong ipagpatuloy pagkatapos na ng buwan ng Ramadan. Huwag daw tayong yung sa kasabihan ng mga Pilipino, ningas kugon sa ating mga mabubuting mga gawain o mga ibadat.
Kasi sa pagsimula ng Ramadan, marami sa atin ay masisigasig sa mga ibadat at mga pagbibigay ng mga sadakat. Pero sandali lamang din na ito'y sandali lang na kasipagan. Yung kugon kasi, alam naman natin, siguro alam nyo ang kugon. Kapag kasi nilaban mo ng apoy yan, ang lakas-lakas ng apoy, pero mamamatay din agad. Ito ay isang uri ng pagkakamali sapagkat kung unti-unti tayong tatamarin at magsasagawa sa mga ibadat at mga kabutihan dahil sa kawalan na natural, dahil sa kawalan ng sabar, hindi natin daw makakamit ang biyaya at mga kabutihan ng buwan ng Ramadan. Kaya ang inutos ni Allah sa Propeta sallallahu alaihi wasallam na magsabar sa mga ibadat, magsabar sa mga ibadat para tuloy-tuloy. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha, yun ang ayah. Ito ay mga paalala lamang mga kapatid patungkol no sa buwan ng Ramadan. At inshallah kasi ang aralin naman natin napakaiksi lang, ilang pages lang pala itong ating PDF. Okay, hanggang dito lang tayo mga kapatid. At lilipat na tayo sa ating aqida kasi sa Ustad Abdul Jabbar hindi makapag-lecture sa ngayon daw, inshallah. Doon na tayo sa link ng aqida. Okay, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi. Okay. Wa iyyakum mga kapatid. Inshallah kita-kita tayo sa susunod na Friday. At inshallah sisikapin ko bago pa ang darating na Friday, ilalagay ko sa isang file, isang kuan at pwede nyong i-print para ma-review ninyo lahat ng mga aralin natin. Lesson 1 hanggang itong last na ito na lesson natin. Inshallah. Okay, lipat na tayo mga kapatid.